Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. At especially dun sa mga bagong subscribers natin. Para meron tayong mga 100 new subscribers kahapon. And of course, yung followers natin sa ating FB page. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa may ebidensya pero hindi pa rin pinanigan ng husgado, no? Kaya siya nagtataka. Yan ang i-discuss natin kung paano ba nangyayari yung ganon. May ebidensya ka naman pero hindi ka pa rin pinanigan. Sa labor case, paano ba sistema dyan? Pag-uusapan natin siyempre yung substantial evidence, yung judicial discretion, yung probative weight ng evidence. Diyan iikot ang discussion natin pagdating dito sa labor case. Panoorin nyo muna yung ating intro sa ATTO Elvin. Andyan. So, paano ba yon nangyayari na may ebidensya naman pero hindi pinanigan ng maestrado? Ganito, no? Ang sabi natin lagi na dapat pag demanda ka sa labor o kung dumidepensa ka sa labor case, dapat meron kang ebidensya, no? At ang ebidensya mo, dapat yan ay substantial evidence. Para maintindihan natin yung konsepto na yan, i-distinguish natin yung understanding ng abogado sa layman, no? Abogado sa layman. Una, understanding kasi ng layman, straightforward, di ba? Yung abogado, medyo naka-layer na yung pag-intindi niyan sa sitwasyon, sa mga kaso, no, mas nakukuha na yung malawak na perspective. Not because mahina yung mga layman, it's because of their training, no? Hindi naman sila trained to read the law, to read the decision of the Supreme Court, etc. Yung mga legal proceedings, hindi sila masyadong dyan. No, may mga Google na, pero kahit anong sabihin natin, hindi pa rin yan sufficient na pantapat sa ilang taong inaral ng isang abogado at isang taong experience niya, no, sa kaso. So sabihin na lang natin na ang kunwari, no, yung isang tao gusto niyang pumasok sa isang carnival, halimbawa, carnival. Ngayon, may entrance fee. Ang entrance fee, nung tinanong niya, sabi sa kanya, 1 kilong mangga. Diba? 1 kilong mangga na matamis. Hinog na mangga. So, matamis na mangga. Parang gano'n. So, ang ginawa nito, nagdala ng mangga na hinog. Yellow, siyempre. So, yun ang ginamit niya ngayon na pinakita niya doon sa gatekeeper. Sabi niya, ito na yung 1 kilo mangga, papasukin mo na ako.
Sabi niya, hinog yan, kaya matamis. So, ginawa, ng gatekeeper, kumuha ng timbangan, tinimbang ang mangga. 1 kilo nga. O, di ba, 1 kilo, sabi niya gano'n. O, papasukin mo na ako. Tika muna, sabi sa kanya. Tingnan ko muna to kung matamis. O, di, binalatan yung isa. Kinain. O, sabi niya, papasukin mo na ako, 1 kilong mangga na yan. Matamis. Ay, hindi matamis, sabi niya gano'n. Hindi to matamis, sabi niya. Paano hindi matamis, hinog yan? Hindi, tinikma ko, hindi matamis eh. Matamis yan, hinog eh. Tinan mo, nangangamoy pa nga eh. Oh. Ang babango nga ng amoy eh. Hindi talaga matamis, sabi niya. So, ang ginawa nitong gustong pumasok, kumuha din ng mangga. Binulatan niya. Kinain niya rin. O, sabi niya, tamis oh. Matamis ah. O, sabi ng nagbabantay dun sa gate, hindi matamis. Hindi kita papapasukin kasi ang mangga mo hindi matamis. 1 kilo nga siya pero hindi matamis. Diba? So ibig sabihin, ang isa, ang gusto pumasok, kinain niya rin yung mangga at sa kanya matamis. Pero doon sa nagbabantay sa gate, hindi matamis. So in the end, sino ba yung gustong pumasok? Yung nagdala ng mangga. Sino ang hindi magpapasok? Yung gatekeeper. So makakapasok ba siya? Hindi siya makakapasok. Kasi ang gatekeeper nagsabi na 1 kilong mangga niya, hindi matamis. Pero sa kanya, matamis. So, hindi siya nakakapasok in the end. So, sa ebidensya, sa mga kaso, sa labor cases, no, may ebidensya ka nga. Pero ang ebidensya kasi, hindi naman nagtatapos doon eh. No? Sa pagbigay mo ng ebidensya. No? 1 kilong mangga. Ang tanong doon, matamis ba yan? No? Matamis ba yan? So para malaman kung ang iyong ebidensya ay matamis, no, ginagamitan ng judicial discretion yan. No? So ito kasi pinagsasama lagi yan na yung timbang ng iyong ebidensya plus yung quality, yun ang kailangan para dito sa sinasabing substantial evidence. Sa labor cases kasi parang mga administrative cases din yan eh. Yung mga na quasi-judicial na klase ng mga korte. Yung hindi naman sila NTC, hindi sila RTC, pero naghuhusga gaya ng HSAC, yung sa mga away sa mga subdivision, tsaka yung mga bumibili ng subdivision, mga subdivision buyers, no? Sa ilalim ng Condominium Act natin, mga ganyan, bumibili ng condominium, tapos may away sa developer, may away sa kung kanino, babagsak sila sa HSAC. Yung dating HLURB, no, mga admin cases yan. Sa PRC cases, pagpatanggal ka ng lisensya ng isang doktor, ng isang nurse. Sa mga pick-up, halimbawa, meron kang pinakonstruct na bahay, tapos may sablay yung contractor, tapos pick-up registered, no? So, gusto mong kasuhan doon sa pick-up, no? Hindi judge yan na parang RTC, MTC. Naghuhusga yan sila, pero quasi-judicial, administrative cases sa mga yan. No? So sa mga admin cases, gaya ng labor case, ang quantum of proof dyan ay substantial evidence. Yung substantial evidence is that amount of evidence which a reasonable mind might accept as sufficient to justify a conclusion. Ganun ang definition ng substantial evidence. So para daw matanggap yan, para daw ma-appreciate yan, dapat yan ay substantial evidence. So, define ulit natin, substantial evidence, no? That amount of evidence which, no, a reasonable mind, no? Reasonable mind might accept, no? Might accept as sufficient. So, sufficient. So, amount, i-break down natin, amount of evidence which a reasonable mind. So, dapat may amount of evidence ka na kailangan, di ba? Tapos, reasonable mind. So, dapat ang tumingin doon sa evidence mo, may reasonable mind. Ha? Might accept, no? Para matanggap niya, reasonable mind dapat yan. As sufficient, no? Sufficient. So, kailan ba sufficient, no? To justify a conclusion. Ito ang conclusion na gusto nating ma-achieve. Sufficient na ba yan? Ha? Yan ang substantial evidence. No? Magkaiba yan sa
burden sa proof beyond reasonable doubt na ginagamit sa mga criminal cases, saka sa preponderance of evidence na ginagamit naman sa civil cases, no? So dito lang tayo sa substantial evidence, pinag-usapan natin kasi labor, no? So ang ibig sabihin yan, ganun ang mga components na tinitingnan natin. Kaya nung una, binanggit ko sa inyo, yun parang sa mangga, di ba? Amount of evidence. Isang kilo ng manggang hinog. No? Amount. Dapat may dokumento kung labor cases tayo, di ba? May document, may proof. Kaya nung i-appreciate ng mata, no? Sense of sight. Amount of evidence which a reasonable mind. Reasonable mind. Reasonable ba isip ng magbabasa, maghusga? Kung ikaw complainant, ikaw si respondent, ikaw yung sa kumpanya, ako rin, abogado, hindi natin mahuhusgahan kung reasonable mind yung magbabasa niyan. Di ba? With accuracy or with definiteness, hindi natin masasabi yun kung reasonable ba siya mag-isip. But we can only assume, no? Meron tayo kasing presumption, no, ng regular performance of duty ng mga public officer kasi ang ating mga husgado, mga public officers yan, ano? And there's a presumption of regular performance. Kung anong gagawin nila, ang presumption diyan, regular nilang ginawa yon, tama. Parang walang irregularidad, no? Presumption of regularity, presumption of regular performance of official duties, no? Presume sila dyan. So dahil gano'n ang presumption, ibig sabihin, ina-assume na reasonable mind sila, di ba? Kasi kung hindi reasonable mind, so bakit mo ipipresume ng gano'n? So kaya siguro, di ba, alam niyo, bago yan maging husgado yan, bago maging arbiter yan, 10 taon na law practice ang pinagdaanan yan, no? So that's one way, no, para naman sa mga nagsasala para pumakapasok sa pwesto na yan, to know na talagang may competence, no? Kung may competence, ibig sabihin, kaya niyang magkaroon ng reasonable mind kasi he can use yung reason, no? Reasonable mind. Might accept. So bago niya i-accept, sufficient, no? Ibig sabihin, amount of evidence na sufficient. Amount of evidence na sufficient. Amount, 1 kilong mangga na hinog na sufficient. O ang sufficient, doon sa ating analogy kanina, sa ating metaphor ba tawag doon? Ewan ko. Basta parang figure of speech lang yun. Amount of evidence, sufficient. Sabi natin, 1 kilong hinog na mangga na matamis. Sufficient. O, para maging sufficient yan, sino magsusukat? May timbangan ba ng sufficiency? O halimbawa, ang ebidensya mo, lalagay mo sa timbangan. Pag ilang guhit ba yun, sufficient bang ibig sabihin nun? Ha? Measurable ba ng, in a way na ang sufficiency ay makita mo sa iyong mata? Magamit mo ang iyong 5 senses, no? Para maging sufficient yan. Unfortunately, guys, ako, in my view, hindi mo makikita yan. Wala kang demonstrative proof or evidence or demonstrative expression or demonstrative manifestation na ang evidence ay sufficient na, no? Kung nagpakarga ka ng gasolina, makikita mo, oy, 1,000 lang papakarga ko. O, di ba, makikita mo, oy, 3 litro lang, 4 na litro. So meron kang metrics, no? May taripa ka, may sukat, no, sa ganung sistema, no? Pero ito kasi sufficiency, walang metro dito, walang timbangan ng sufficiency, no? Walang timbangan 'yan. Sufficient, kung anong sufficient hindi natin alam, no? We can only play it in our mind, pero hindi natin nakikita kung sufficient ba 3 guhit, 5 guhit. Pag sufficient ba, dapat dito pumasok sa level 5, level 3, level 6, level 7. Hindi natin alam. Ang sufficiency, nandito lang sa isip yan ng maghusga niyan. Diyan niya i-evaluate gamit ang tinatawag na probative weight. So, ang probative weight sa evidence, ito daw yung
pagtitimbang kung ang bigat, kung ang iyong ebidensya, ang bigat ay okay na, sufficient na, no? Para ma-justify ang conclusion. Ang probative weight, ay Your Honor, ang ebidensya ko ba may probative weight na? Ano bang probative weight na yan? Hindi natin din alam kung ano ang basis pag sinabi halimbawa ng husgado na ay ang ebidensya mo kulang sa probative weight. Bakit, Your Honor? Ilan ba dapat ang timbang ng isang ebidensya na may probative weight or sapat na probative weight? Hindi kanya masagot dyan ng dapat 10, dapat 11 kilos, dapat 9 kilos. Walang ganun eh. Dapat 1 litro, 2 litro. Hindi naman ganun kasi ang sukatan. No? Your Honor, paano mo nasabing kulang sa probative weight yan? Ilang gaano ba kabigat dapat? No? Hindi kanya masasagot na dapat 3 kilos, 2 kilos, 4 kilos, no? Kaya sinasabi ko kanina, kaisipan ng layman at kaisipan ng abogado, pag layman kasi, ang akala natin, pag present natin ng evidence, paniniwalaan agad yun. No? So, nakasatisfy agad natin yung amount of evidence na hinahanap at saka yung sufficiency. Yung amount of evidence, parang, nagbigay naman ako sa'yo ng 1 kilong mangga na hinog at matamis naman yon. See? So, naglalabanan kayo doon sa sufficiency. Hindi matamis eh. Sabi ng gatekeeper sa ating kanina, kwento, di ba? Hindi matamis yun. Tinikman ko. Tinikman ko rin, hindi matamis eh. Tinikman ko matamis eh. Tinikman ko, hindi matamis eh. Hindi sufficient sa akin ang tamis nito. Paano hindi sufficient sa'yo ang tamis? Ang tamis-tamis sa akin, hindi matamis eh. Di ba? O sino ang judge? Yung gusto pumasok o yung nagbabantay sa gate? Di ba? So, doon nagkakatalo. No? Doon nagkakatalo. No? Yan ang ating limitation of human reality. Unfortunately, guys, nasa ganyan tayo. No? Ang pag-determine kasi ng kaso ay hindi yan mathematical exercise. No? So, alam naman natin, math is an exact science. Di ba? Pag sinabi mong 1 plus 1, kahit anong galing mong abogado, hindi mo kayang kumbinsihin ng tao na 3 ang sagot sa 1 plus 1. Because 1 plus 1, mathematics is an exact science. Yan ang yan. Ang problema natin sa mga pag-uusga sa evidence, yung probative weight na niyan, yung sufficiency niyan, hindi exact science yan. Walang timbangan na concrete na makikita dyan, na demonstrative in our eyes, na makikita mo, pumalo na sa 5, yes, sufficient na. Naka 10 kilo na, yes, that's a sufficient evidence. 15 kilos na, that's evidence with enough probative weight. Walang ganun eh, walang tarifa eh. May judicial discretion. So, in short guys, kapag yung humusga sa kaso, ginamitan niya ng judicial discretion, kung titingnan mo, at the mercy ang kaso mo sa kanyang reasonable mind, sa kanyang bias or lack of bias, sa kanyang impression, sa kanyang marami. So, subject na ngayon sa kanyang human frailty, diba? Alam mo yung kami yung mga nag-bar na na ang bar namin nagsusulat-sulat kamay pa, no? Ngayon ang bar medyo yata, computerized na di ba? Madali na lang ang sistema dahil hindi ka na magsusulat. Dati handwriting, nagpa-practice pa ako ng handwriting ko ng 2 months na talagang inaayos yung sulat ko para readable, tapos malaki. So, ganon. Kaya ang tanong lagi ng mga doon, na pagka halimbawa chinek na ng examiner yung papel ng bar examining, sabi nila, dahil ang sagot mo, hindi naman yan multiple choice na kung A lang talaga, kung B ang sagot, kung C ganyan, etc. Ito hindi. Pagka essay type, discretion ang gagamitin ng magche-check kung tama ba sa tingin niya yung sagot mo sa essay. Diba? Ang biruan nga dyan, paano yan, boss, kung halimbawa, si examiner, pagising niya, si examiner nung gabi, sinabon ng asawa niya, nag-aaway sila, di ba? Tapos paggising niya, masama pa ulo niya, masakit pa ulo niya, masama,
mainit pa ulo niya, maano pa siya, masungit pa, no? So ngayon, nung magche-check na siya ng papel, yung papel mo yung unang na-checkan, ano, paano ngayon yan? May kasamang init ng ulo, ang isip niya nandun pa sa away ng asawa nila kagabi, no? So, mainit ang sitwasyon, tapos ang papel mo ang unang nakita niya sa umaga pag-check niya, no? So, yun ang biruan. So, paano yan? Anong itsura ng ano ngayon, ng pag-check ng papel mo? Ha? So, ganyan ang biruan naming nag-take kami ng bar, no? So, hindi mo alam kung ano ang magiging judgment niya sa sagot mo. So, ganoon ang spectrum, ng decision ng mga husgado sa ating ebidensya, no? Walang mathematical formula, walang mathematical precision. Kaya nga sinasabi ko lagi sa mga video na do what the best you can sa kaso mo and leave those things na hindi mo makontrol sa taas, no? Kasi ang judicial discretion, napakalawak niyan, siguro sabihin mo na 98%, na may elbow room siya kung saan niya dadalhin ang kanyang decision base sa amount of evidence. So, amount of evidence, una pa lang, amount of evidence, no? Sana nga, kasing dali ng, pag amount of evidence, Your Honor, 1 kilong mangga. Hindi naman ganun kadali yun. Ang amount of evidence, ano ba, Your Honor, nakasulat ba dapat yan? Dapat anong sulat yan, Your Honor? Naka-font Arial ba yan? Naka-font Times New Roman ba yan? Walang ganun Ha? Tapos sufficiency. Ano bang sufficiency, Your Honor? Mangga na matamis na kapag sinugar test mo, dapat 5 mg, no? Hindi, wala namang ganun walang ganun sukatan. Yung sufficiency, hindi mo masasabi yun, no? So, dapat depende yan sa kanyang reasonable mind. Your Honor, attorney, paano natin maraman kung may reasonable mind yung ating husgado? Hindi natin masasabi, di ba? Sana nga lang, no? Kung isipin mo, paano yun? Meron bang reasonable test? O, yung mga saksakan mo ng parang headphone, tapos pagdating doon sa, nag-green, may reasonable mind to. Pula, kulang sa reasonable mind to, di ba? Sana ganun kadali. No? Pero hindi Kaya, pagdating sa judicial discretion, napakalawak yan. So, ang paalala natin sa mga litigante natin, hindi porke may ebidensya, masasabi mo na agad na sure ball. Yung mga nagtatanong sa comments natin, attorney, bakit naman ganito naging sitwasyon, naging resulta ng kaso ko, may ebidensya naman ako, etc., etc. Guys, tingnan natin sa ganung context, Kaya ang gagawin na lang natin, lahat ng bagay na within your control. Kaya gusto ko lagi document ang sinasabi ko, lagi, i-document ang ipasa mo kasi that will eliminate yung human discretion, kung titingnan mo. Kasi naka-document na, kita na agad, di ba? Kita na agad. May papel na, no? Kita na agad. So, mas gusto natin ng ganun, kaysa sa yung verbal na yan, na you will be further subject to human discretion. Yan ang sinasabi natin. So, lahat ng kaya mong kontrolin, galingan mo na. At yung hindi mo kaya kontrolin, ipasa Diyos mo na. So, ganito ang perspective natin para hindi tayo mabaliw sa mga kaso natin kasi sa mga comments natin, tama mo na, maingay yan si Winter. Yung kapitbahay ko kasi dyan, nag-ano na ng aso niya, naglalakad na. Winter! Come! Kasi Winter, kaligagas, nakadress. Ayun. So, ganoon guys. Paalala lang, a matter of perspective, para ma-manage natin ang expectation natin sa mga kaso natin. Yung realistic lang, So, guys, I hope you learned something from this video and I really tried my best to explain to you the things that are going on sa mga ganitong sitwasyon. And I hope you appreciate this, And if you do, please share this with your friends, your colleagues, your family members, and your boss, your managers, or any person, anyone who you think may benefit from the information that I just shared. And again, thank you for watching my video, and I hope to see you in my next ones. God bless.